Luka Doncic trending ang paglalaro sa unang quarter. Good news sa Lakers, dinala sa postseason tiebreaker laban sa Nuggets. At Jimmy Butler may nakikita sa attitude ni Green. Nakakatawa pero totoo. At Butler kaya pala nananalo, binulgar ni Podziemski ang ritual. Patuloy na nagpapakita ng husay si Luka Doncic sa basketball. Nag-viral ang star ng Los Angeles Lakers na si Doncic sa unang quarter ng laban ng kanyang team laban sa Denver Nuggets nitong Huwebes. Sa kabila ng pagkawala ng kanyang co-star na si LeBron James na nananatiling sidelined dahil sa groin injury, agad nang ipinakita ni Doncic ang kanyang husay mula sa simula ng laro. Sa loob lamang ng unang 7 minuto at kalahati ng unang quarter, agad siyang bumuhos ng 20 puntos laban sa Nuggets. Habang papatapos na ang quarter, na-foul si Doncic ng Nuggets two-way forward na si Spencer Jones at pumunta sa free throw line para madagdagan pa ang kanyang puntos. Ngunit namintis ni Doncic ang kanyang unang free throw at biglang may sumigaw mula sa crowd sa Crypto.com arena ng Ball Don't Lie. Hindi nagpatinag si Doncic at agad na sumagot. Sa pagitan ng kanyang free throws, tumingin siya sa direksyon ng sumigaw at sinabing, "I got 20. You're talking about Ball Don't Lie." Matapos ang sagot niyang yon, ipinasok ni Doncic ang kanyang pangalawang free throw na lalong nagpalamig sa eksena. Mukhang isang rival fan ang nagtangkang asarin si Doncic, ngunit tila hindi iyon naging matalinong desisyon. Natapos ni Doncic ang first half na may 25 puntos habang leading ang Lakers sa Nuggets, 73-59. Ang Nuggets ay naglaro nang wala sina Jamal Murray at Nikola Jokic. Kasabay nito, nadagdagan pa ang trash talk highlight reel ni Doncic, isang bagay na naranasan din ni Kevin Durant at ng Phoenix Suns nung nakaraang linggo. Tiyak na nais nilang makabawi sa pagkakataong ito at kahit wala pa rin sina LeBron James at Rui Hachimura, nagkaroon sila ng magandang pagkakataon dahil hindi rin naglaro ang mga stars ng Denver na sina Nikola Jokic at Jamal Murray. Dahil dito, nakuha ng Lakers ang panalo, isang mahalagang tagumpay dahil binigyan sila nito ng playoff tiebreaker sakaling magtapos sila ng Denver na may parehong record. Ang pangalawang tiebreaker matapos ang head-to-head matchups ay ang division record kung saan leading na lamang ang Lakers in 12-3 compare for Denver with 7-6. Hindi nag-aksaya ng oras ang Lakers sa pagsisimula ng laro, agad silang naging leading ng 14-2. Kung saan siyam sa mga puntong ito ay mula kay Luka Doncic. Matapos ang timeout ng Nuggets, tinulungan ni Russell Westbrook ang kanyang team na makabalik sa laro sa pamamagitan ng isang 3-pointer at isang assist. Nagpakawala rin ng tres sina Aaron Gordon at Michael Porter Jr. Ngunit agad namang sumagot ang Lakers sa pangunguna nina Doncic, Dorian Finney-Smith at Gabe Vincent na lahat ay nakapagtala ng 2 3-pointers bawat isa. Si Doncic ang nanguna sa opensa ng Lakers na may 21 punto sa unang quarter, dahilan para makuha nila ang 46-29 lead. Papasok sa ikalawang quarter. Ang 46 na puntos na iyon ay pangatlo sa pinakamataas na naitala ng team sa isang quarter sa kasaysayan nila. Pagpasok ng ikalawang quarter, agad namang nagparamdam si Dalton Knecht upang palakihin palalo ang kalamangan ng Lakers hanggang umabot ito sa 28 puntos. Gayunpaman, bumawi ang Denver sa pamamagitan ng isang 12-0 run habang bahagyang lumamig ang opensa ng Lakers. Natigil ang run ng Nuggets matapos mahanap ni Austin Reeves si Jared Vanderbilt para sa isang alley-oop. Ngunit hindi pa rin naging maganda ang pagtatapos ng first half para sa Lakers. Dinala nila ang 73-59 lead papunta sa halftime. Patuloy na hindi sumusuko si Gordon para sa Nuggets sa laban gamit ang kanyang outside shooting. Ngunit agad naman siyang natapatan ni Doncic sa pagsisimula ng third quarter. Nagpakitang gilas din si Reeves sa opensa, dahilan upang muling lumubo ang kalamangan ng Lakers sa 20 puntos. Sa pagkakataong ito, malakas ang naging pagtatapos ng Lakers sa ikatlong quarter habang nanlamig naman ang Denver, dahilan upang maging komportable ang kanilang kalamangan sa... Ngunit agad naman siyang natapatan ni Doncic sa pagsisimula ng ikatlong quarter, dahilan upang muling lumaki ang kalamangan ng Lakers sa 20 puntos, 105-77. Hindi na nagkaroon ng problema ang Lakers sa pagselyo ng panalo at nakapagpahinga na si Doncic sa buong ika-4 na quarter. Sa kabila nito, natapos niya pa rin ang laban na may 31 punto, ang kanyang ika-200 games with 30 or more points in his career.
Anong masasabi niyo mga kaibigan sa ipinapakita ni Doncic? Sa ibang balita naman, ang Golden State Warriors forward na si Draymond Green ay nagpakitang gilas sa depensa laban kay Milwaukee Bucks star Giannis Antetokounmpo noong Miyerkules. Bantay sarado ni Green si Antetokounmpo sa loob ng humigit kumulang 7 minuto sa laban ng Warriors at Bucks at hindi naka-score ng kahit isang shot ang superstar ng Milwaukee habang siya ang nagbabantay. Si Antetokounmpo na may average na 30 puntos kada laro ay nalimitahan sa 20 puntos lamang at nagtala ng kanyang pinakapangit na shooting performance sa loob ng 2 season ayon sa ESPN. Samantala, si Green ay nagrehistro ng 10 rebounds, 4 na blocks at 2 steals na tumulong sa Warriors upang talunin ang Bucks kahit wala si Steph Curry. Ang bagong star ng Warriors na si Jimmy Butler ay nag-joke na ang matinding depensa ni Green kay Antetokounmpo ay bahagi na ng kanyang likas na pag-uugali. Sinasabing ipapakita pa rin ni Green ang ganong uri ng depensa kahit laban sa isang batang 5 taong gulang. Ganyan na talaga siya palagi, sabi ni Butler tungkol kay Green matapos ang panalo. Hindi lang kay Giannis, wala siyang pakialam kung sino ang kalaban niya. Kahit 5 taong gulang, ayaw niyang makapuntos sila. At ayaw rin niyang may tumulong sa kanya. Para sa kanya, ito ang matchup ko, akin to, kailangan kong mapigilan ng kalaban. Mas seryosong sinabi ni Butler tungkol kay Green, kailangan mo talagang igalang kung ano ang ginagawa niya, no? Lahat ng posisyon sa depensa, talagang tutok siya. Nagagalit siya kapag may nakakascore, hindi lang yung binabantayan niya. Hall of Famer siya sa isang dahilan. Sobrang respeto ko sa naibibigay niya sa team na ito sa locker room. Nagbigay din ng papuri si Warriors coach Steve Kerr sa naging performance ni Green laban kay Antetokounmpo. Ipinakita ni Draymond kung bakit isa pa rin siya sa pinakamahusay na defender sa mundo, sabi ni Kerr. Hindi lang depensa kundi pati leadership at energy ang dinala niya sa laro. Naniniwala si Green na ang kanyang performance ay nagdala sa kanya pabalik sa usapan para sa Defensive Player of the Year award at ngayon ay target niyang muling makuha ang DPOY honor matapos niyang mapanalunan ito noong year 2017. Speaking of Butler, ang bagong Warriors wing ay talagang kakaiba. Hindi tulad ng kanyang mga kakampi, ang 35 taong gulang na si Butler ay may natatanging tradisyon sa locker room na bihirang makita sa NBA. Isa na rito ang ikinuwento ng second-year guard na si Brandon Podziemski sa Willard and Dibs ng The Game tungkol sa pre-game routine ni Butler. At oo, ang ritual ng 6 na beses na All-Star ay talagang hindi pangkaraniwan. Iba. Sa tingin ko, ang pinaka natatanging bagay na napansin ko ay nagsisindi siya ng kandila sa kanyang locker. Kahit sa home o away games, sinabi ni Podziemski kina Mark Willard at Dan Dibley. Hindi ko pa iyon nakita dati. Bukod sa pagsisindi ng kandila bago ang laro, naging electrifying si Butler mula nang dumating siya sa Bay Area, pinangunahan ang Golden State sa kanilang matinding 15-2 record at pinalakas ang kanilang tsansa sa NBA playoffs. Sa loob ng 17 laro, gumawa rin si Butler ng kasaysayan sa prangkisa bilang pinakamabilis na manlalaro na umabot sa parehong 100 rebounds at 100 assists. Hindi man tiyak kung ano ang dahilan sa likod ng kanyang pagsisindi ng kandila, naniniwala si Podziemski na ito ay epektibo. Hindi ko alam kung may kinalaman ito sa espiritual na bagay o swerte lang pero ginagawa niya ito, dagdag ni Podziemski. Ngayon ko lang ito nakita. Unang beses ko itong nasaksihan sa Chicago at nasabi ko sa sarili ko, wow, ito ay kakaiba. Pero hey, gumagana naman. Narinig mo na, Jimmy. Ipagpatuloy mo lang ang pagsisindi ng kandila. Anong masasabi niyo mga kaibigan sa sinabi ni Butler kay Green at sa ginagawang ritual nito? Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, go.